Maayong adlaw Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Kumukulo talaga ang dugo ko sa girl best friend ng asawa ko. Kung makaasta, kala mo, siya ang asawa. Kumusta ka, Morkada? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Annie. A little backstory. Mag-BFF na si husband at si ate girl before kami maging magjowa. At hindi ko alam kung hanggang ngayon nakasal na kami kung mag-BFF pa rin ba ang turingan nila. Nung magjowa kami, iba na talaga ang role ni ate girl sa relasyon namin. Birthday ng jowa ko noon. Knowing na gabi pa ang date namin, sinurprise niya with food and balloons si jowa. Hapon, bago kami magkita ni jowa. Binigyan niya ng idea si jowa na flowers ang magandang ibigay sa akin sa Valentine's Day. Sure daw kasi si ate girl na magugustuhan ko yun. I don't know. If kilalang kilala talaga ako ng jowa ko, alam niyang one of the boys ako at ayokong makatanggap ng bulaklak. Hindi ko ma-appreciate yun. Hindi yun makapagbibigay ng kilig para sa akin. Sorry but it's just that di naman talaga mahalaga ang gift sa akin that time. Lalo at estudyante pa lang kami. Na-disappoint lang talaga ako sa fact na mas sinunod niya pa ang suggestion ni ate girl kesa alamin kung ano talaga ang gift na gusto kong makuha mula sa kanya. Parang hindi naman niya ako kilala. At eto na nga, after having that tamang hinala, binuksan ko ang Facebook ni jowa. Pinasa ko ang convo nila. Doon na nagsimula ang lahat. Sabi ni jowa, wala naman daw rason para magselos ako sa BFF niya. Parang kasalanan ko pa na pag-isipan sila ng masama, Bettina. Ang sabi kasi ni jowa sa akin ay, wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Wala namang kaming ginagawang masama. Siguro dahil na din sa paulit-ulit kong binobrought up yung issue kaya nasabi ito sa akin ni jowa. Aaminin ko, pinaprank ako sa chat yung BFF ni jowa dati. Malakas ang loob ko. Sorry siya. Matapang akong babae. So eto na nga. Ito na ang rason kung bakit sumulat ako dito. Kailangan ko kasing marinig yung komento ninyo. Valid po ba yung nararamdaman ko? Kasal na kami ni jowa at nagkaanak na po kami. Isang araw, may sinumbong sa akin yung kaibigan ko. Sinabihan daw sila ni ate girl at jowa ni ate girl na hindi raw masaya sa akin yung asawa ko and many more. In short, sinisiraan nila ako. Nung una ayaw pang sabihin sa akin ng mga kaibigan ko eh. Kasi kahit sila nasaktan para sa akin. Bakit kailangan ako siraan ng ganon nung magjowa? Matagal naman na yun. Kaso recently, nagawa pang umattend ng asawa ko sa kasal nung magjowang siniraan ako sa iba. Knowing na hindi ako komportable, na may bad blood ako sa kanila. By the way, my sources are legit. Tanong ko lang, tama bang nasasaktan ako ngayon? Kasi hindi nire-respeto ni husband ko na nasaktan ako na umattend siya nung kasal na mga yun. Ganon din ba kayo kagrabe mag-keep ng friends? Sanay kasi ako sa culture na galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya ko. Ekis ka agad sa akin kung gagalawin mo ang pamilya ko. My husband is a good provider. Me, aaminin ko, immature ko dati. Pero ngayon, alam ko namang mabuti akong mama. Mabuti akong asawa. My friends validated my feelings. Kayo po ba? Sa tingin niyo tama itong nararamdaman ko? Open po ako sa lahat ng komento.
Thank you at ang hiling ko lang ay makapag-move on na ako from this issue immediately. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang ang inyong kamarkada. Gustong-gusto kong sabihin sa iyo, Ann, na lahat ng nararamdaman mo ngayon ay valid. May pinanghuhugutan, may pinanggagalingan. Hindi ka komportable sa ginagawa nila, pero tuloy pa rin siya. Dapat una pa lang nung mag-boyfriend and girlfriend pa lang kayo ng asawa mo, nung sinabi mo sa kanya na hindi ka komportable to sa babae, tumistansya na, di ba? It's all about respecting boundaries talaga yan. Lahat naman tayo, nagkaroon tayo ng kaibigang lalaki. Nagkaroon ng moment nung wala pa silang mga partner, wala ka pang partner, na sobrang sweet nyo talaga sa isa't isa. Nagsasabihan, nagpapalitan kayo ng I miss you, I love you, bilang magkaibigan. Pero oras na pumasok na yan sa isang relasyon, alamin mo rin kung paano dumistansya. Alamin mo rin kung paano lumugar. Isipin mo na lang, baka yung simpleng I miss you mo, yung simpleng pangungumusta mo, pagmulan pa ng away ng magkarelasyon. So, kailangan distansya. Alamin mo kung hanggang saan ka lang, limitahan mo na, 'di ba? Yung pagdikit-dikit mo doon sa tao. Depende kung gaano ka komportable yung partner niya sa'yo. Makiramdam, makikutob ka, matuto tayong rumispeto. Pero alam mo, doon sa first part ng storya mo, total umamin ka naman din talaga na dati ay immature ka. Yun din talagang naramdaman ko, grabe yung pagiging silosa mo. Diba? Kasi isipin mo, bago ka pa dumating sa buhay ng asawa mo o boyfriend mo dati, magkaibigan na yan sila ng BFF niya. Tapos ganun ka na lang kung magselos. Ang hirap kayo mag-adjust, diba? Ang hirap kayo putulin kung ano yung nakasanayan ninyo. So sana binigyan mo ng time na makapag-adjust ng konti. But nung nangalahati na ako sa kwento mo, ako sabi na, okay. Para kasi ang dating sa'yo ay nananadya, diba? Nananadya yung BFF. Kaya talagang bongga yung pagkulo ng dugo mo sa kanya. Malaking parte talaga dapat ng ginampanan ng partner mo doon. Siya dapat ang pumagitna sa inyong dalawa. Nagsasalpukan na kayo. Nasaan siya? Dapat ginawan ng paraan ng partner mo para mawala yung lamat at hiduaan ninyong dalawa ng BFF niya. Total, pareho naman kayong importante sa buhay niya. Dapat yung sinasabi niyang walang dapat ikaselos ay nakikita mo sa gawa niya, sa kilos niya. Siya dapat yung nagtatanggol sa iyo mula sa kung sino man, kahit sino pa man yan. Sa totoo lang, ayaw naman talaga nating magtanggal at magbawas ng mga importanteng tao sa buhay natin. Pero kasi, babalik tayo dun sa kung sino na bang prioridad mo ngayon? Kung sino na bang mas mahalaga sa'yo ngayon? Ngayon, kung hindi mo talaga kayang bitawan yung BFF mo dahil malaking parte ng buhay mo, kasama mo siya, ilapit mo siya sa asawa mo, ilapit mo siya sa karelasyon mo, ipakilala mo siya ng tama kung paano mo nakilala yung BFF mo. Baka isang araw matanggap niya, baka isang araw mahalin niya. Diba? Ganun lang yung itawid mo siya dun sa taong mahal mo. Para makita niya kung anong nakita mo kaya naging close kayong dalawa. Malay mo, soon mas maging mag-BFF pa pala sila. Well, everything is about setting boundaries and respect lang din talaga. Maraming salamat, letter sender, sa pagpapadala ng iyong storya. Sa lahat po ng ating mga kamarkada, gusto rin magkwento dito sa atin. Masarap pakapagkwentuhan sa mga taong hindi mo kakilala. No judgment. Go lang. Pasa nyo lang yan sa amin. We listen and we don't judge dito sa MOR Entertainment, Kapamilyang Kamarkada. Huwag niyo kakalimutan, i-share, i-like itong video na ito sa inyong mga kamarkada online. Abangan ang susunod pa nating episode dito sa More Stories because we have more stories para sa iyo. Ako po si DJ Bettina, hanggang sa muli.